Hoy, ini-spoil mo yan. Tanong, ang preventive system po ba ay pang-i-spoil ng bata? Ayan, meron pong maliit na tinig. Dito yung bata. So ano po ba ulit ang preventive at ano yun? Repressive system. So, pag-usapan natin ulit, recap lang. So, si repressive system, ito yung nagtuturo ka using fear and intimidation para mapasunod mo yung bata. While si preventive, it is a way of disciplining the person or the children in a loving way. Yes. And we are now promoting yung preventive system. Bakit nga ba? Bigyan natin ng mga example ang mga repressive at preventive system. Okay? So, sa repressive system, madalas natin tong nagagawa. Lalo na sa culture ng mga Pinoy, no? Oo. Opo. So, ano po ba ang mga ginagawa nating pananakot para makuha natin yung results na gusto nating disiplina para sa mga anak? Example dyan, mami, yung pagka yung bata, na tatakutin yung bata, na ay sige, yung si Doc, tutusukin ka niyan, injection ka niyan. Wala na, injection. Meron po kaming tinatawag na white coat hypertension. Yung white coat hypertension po, wala pang nangyayari sa office, no? Umupo pa lang yung pasyente, kukuhanan ng blood pressure. And lo and behold, ang taas ng blood pressure. And upon history taking, malalaman mo na takot pala sa doktor itong pasyente mong matanda, ha? And it roots back into memories when they were children. O, yun ang epekto ng white coat hypertension. Tumataas yung BP nila. Wala namang nangyayari pa. Takot lang sila. Parang na-condition sila. Yes, yes. Sample pa niyan, mami, yung pagka sa simbahan, kung nga yung bata maingay, ganyan. Sabihin, ay sige ka, lagot ka kay Father. O kaya, sabihin pa na, sige, magagalit si Jesus, paparusahan ka niya. Ang naging nangyayari kasi dyan, pagkalaki ng bata, medyo mapapalayo siya, thinking na si Lord or si Jesus ay maikpit at masama na mag-punishment. Yes. Masamang mag-punish. Masamang figure. Tama. Then parents wonder, ba't kaya hindi nagsisimba yung anak ko? Oo. Dinadala naman namin siya sa simbahan. Oo. Yung pero, yung pala, pagka dinala sa simbahan, nakakahiya. Yun yung favorite natin. Nakakahiya. So, para bang shame yung nagiging driving force ng bata. Oo. So, paano naman, di ba? Bigyan natin ng isang konkretong example na tao. Itong repressive system. You see, alam ba si Adolf Hitler? Si Adolf Hitler, yes. Yes, who would not know this World War II figure, no? Talaga nagpahirap sa napakaraming tao. Nalaman po namin sa history na si Adolf Hitler ay meron po palang abusive na father. Oo. And marami ding mga istorya na hindi na natin alam. Namatay ng maaga ang kanyang ina, no? So then, the rest is history. Pero, diba, sa atin na lang, huwag na po tayong lumayo, no? Alam natin, sa ating mga komunidad, kung sino yung mga taong alam natin na may broken childhood and are now experiencing plenty of anxiety and depression, battling their own mga demons na nakaraan. Hirap mag-function bilang adult, no? Kapag marami kang kinakailangan i-heal. Mga traumas. Oo. So, yung next natin naman, ng mga naging product ng preventive system. Yes. Sa preventive system po, dito po ay word na preventive, nandun po yung kanyang gist. Alam mo may mangyayaring pwedeng paggawan ng masama ng bata. Ipe-prevent mo na. Sa preventive system po, no, na example natin, yung mga toddlers natin, di ba maliliit yung kamay nila, tapos nag-e-explore sila. Ang pinaka-common dyan, yung maghahawak sila ng babasagin, no? Tapos sa lalaroin nila, ang kaba ng dibdib mo dahil hawak nila yung baso, no? Anong gagawin ng preventive system? Umpisa pa lang, hindi ka na maglalagay ng babasagin na baso sa harapan ng isang toddler. Unahan mo na siya. Hindi yung naglagay ka ng babasagin,
Tapos yun, pag nabasag niya, papaluin mo siya. Natural, kasi ang toddler would be exploring the world, di ba? Tingnan niya kung ano yan. Minsan tatry niya ihagis, no? Or minsan clumsy, kasi maliit pa yung kamay, hindi pa develop yung kanilang, gross and fine motor, di ba? Ngayon, ang gagawin mo, bibili ka ng hindi babasagin na gagamitin niya. Oo. O, paano naman, daddy, di ba, pagka natapon niya yung laman ng cup? Oo, syempre, umpisa pa lang, papaliwanag mo sa kanya yung gagawin niya. Though, alam natin na bata sila, may possibility na matapon. So, pag natapon, well, Palulusutin mo ba siya pag natapon? syempre, pag tuturuan mo siya ng consequence, hindi yung consequence nun is magagalit ka or sisigawan mo siya, kundi pwede mo ipalinis sa kanya. Yes, ipapalinis mo sa kanya yung nagawa niyang kalat para magkaroon siya ng sense of responsibility dun sa nagawa niya. So, yun na mismo yung lesson niya. And then, yung mga resulta ng preventive system ng mga tao. Kanina, sa repressive, may example tayo. Sa preventive naman, nandiyan po ang ating mga saints. So, ito po yung picture ng mga example ng mga naging product ng preventive system. So, ito po sila. Ang dami, no, Mami? Imagine, ito pong mga taong ito, no? Hindi lang sila naging mabuting tao. Naging santo pa sila. They willed to be holy. They followed Jesus. They wanted to help others just the same. So, hindi sila basta successful na mga tao. No? Nandiyan yung mga nakakatuwa. Ito din po, may picture po tayo ng mga batang nagkukumpisal. Sa picture na ito, mukha bang napagalitan lang sila, kaya sila napapila dun sa kumpisalan. Mukha pong nakataimtim po silang nagdadasal at talagang nakapikit po ang kanilang mga mata. Don Bosco is known for converting children, yung mga boys na batang lansangan, mga sabihin nating sanggano. Ginawa po niyang mga saints itong mga batang to. Tinulungan po niya, binihisan niya at binigyan po niya ng dignidad ang mga batang. Yun naman ang nagagawa po ng preventive system. So do you still think na ito po ay way ng pang-i-spoil ng mga bata? Kayo na po ang manghusga. With this, sige po. If nagustuhan niyo po ang aming content, we invite you to like, share, and follow Tahanan ni Maria. Opo, for more content. And share niyo po para po sa mga tao na nangangailangan ng message na ito. Let's end with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, help us to be holy and good parents to our children. May they see you in us and be a good example to them. We ask this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So if this video gives value to you, and if you want to share it to your loved ones, to other people, just like, share, and follow Tahanan ni Maria so that you will see more of similar content. Maraming salamat po.